Mga kapatid, alam ko po, it is God's will for you to be victorious. Will ni Lord na magtagumpay ka, will ni Lord na maging prosperous ka, will ni Lord na maging blessed ang buhay mo. But victory, and real prosperity, and real blessing can never be achieved without God. And one of the greatest obstacle that can block the power of God in your life is sin. Isa po sa pinakamatinding bagay na pumipigil sa pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin para maranasan natin ang tagumpay, para maranasan natin ang blessing ng Panginoon, ang joy, ang peace. Ang pinaka-greatest blessing blocker is none other than sin. And now today, we will look at a story in the Bible that teaches us something about God, how God deals with sin. Yung kanina pong binasa ni Brother Allen, no? Especially, alam niyo po, when sin is done in secret, it's a great deception. So titingnan natin how God views our secret sins. So the title of our message this morning is the secret sin. Sabi mo, secret sin. Okay? And our theme is that, paano nga ba tinitingnan? Ano nga ba ang perspective ni Lord sa mga kasalanan na itinatago? Pwede nga ba talaga natin maitago sa Diyos ang kasalanan? Kaya ba natin magtago kay Lord? So I want you to turn your Bibles again with me to Joshua chapter 7. I know it's a lengthy verse. Merong 26, lengthy chapter. It has 26 verses. At kanina, sabi ko kay Brother Allen, hanggang 15 na lang yung basahin niya kasi mamaya yung ibang mga gumanon-ganon na, mahirapan na tumayo, no? So, alam ko naman. But alam niyo, ba't ginagawa natin yon? Actually, it's part of our program before. Meron tayong scripture reading. So, I just want to, from time to time, minsan, maalala muli natin na napakahalaga po ng pagbasa ng salita ng Diyos. And we must respect the Word of God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, igalang natin ang Word of God. Amen? Kagaya ng pinag-usapan namin kagabi sa aming discipleship class, no, God speaks to us through preaching. God speaks to us through the Bible. So every time merong preaching, tandaan mo lagi, tuwing ikaw nakikinig ka ng preaching, may word si Lord sa'yo. Sino naniniwala may word si Lord sa kanya ngayon? Sabi mo sa katabi mo, may word si Lord sa akin. Okay? May word din si Lord sa'yo. Amen? So, once again, basahin natin. Ano ba nangyari dito sa Joshua chapter 7? So, verse 1 pala, makikita na natin yung problem. Okay? Let's read verse 1. Sabi po dyan, but the sons of Israel acted unfaithfully. Everybody say unfaithfully. So, they acted unfaithfully in regard to the things under the ban. So, may mga bagay na binan si Lord. Si Yahweh. No? Si God. May binan si God, pero, ito nangyari, for Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, yung kanyang lineage, from the tribe of Judah, took some of the things under the ban. Ano ba ito yung mga ban na yan? Therefore, the anger of the Lord burned against the sons of Israel. So to give you a little bit of context, ito po yung time nakakatapos lang nilang pabagsakin ang walls of Jericho. Anyone familiar here sa si Joshua? Nung kalaban nila, yung Jericho. Sino familiar sa Jericho walls? Taas kamay. Yan. Okay. So, sila, kakapasok lang nila halos ng promised land. Galing sila ng wilderness. We all know what happened. No? Namatay na si Moses at pinalitan na si Moses ni Joshua. And then, isa sa pinakamalakas at makapangyarihang syudad na kinalaban nila ay yung Jericho. At hindi po nila ito natalo dahil sa dami nila, sa galing nila ng pakikipaglaban. Alam niyo po, wala silang ibang ginawa kundi sumigaw at sumamba sa Diyos. Nagpuri lang sila, nanalo sila. Bumagsak po yun, napakatataas na walls of Jericho. And because of the walls, kasi ang tibay at tatag ng isang bayan ay nasusukat sa kanyang defense system. So napakadaming walls, napakatataas, ibig sabihin mahirap pabagsakin at mahirap matalo ang Jericho. Pero malayo pa lang yung mga Israelites, kinakatakutan na sila.
Kasi nababalitaan na ng mga tao sa Kanaan, sa Promised Land, na yung Israel ay bayang pinili ng Diyos at napakaraming mga himalang ginawa ng Diyos at pinabagsak nila ang isa sa pinakamakapangyarihang bansa. Ano yon? Yung Egypt. Ibig sabihin, nalaman nila na maraming mga nalunod na sundalo, nahati ang dagat, nababalitaan na sila. So, yung mga nations na nakatira sa Kanaan or sa Promised Land ay alam na nila na paparating itong mga Israelites. But let's not forget, merong covenant si Lord bago sila pumasok ng Promised Land. Ang paalala sa kanila ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses, sabi ni Lord sa kanila sa Deuteronomy, I have set before you blessings and curses, life and death. Sabi ng Diyos, binibigyan ko kayo ngayon ng choices. Bago kayo pumasok dyan sa Promised Land, meron kayong choice, dalawa lang. Pagpapala at sumpa. Kamatayan at buhay. Sabi ng Panginoon, choose life. Sa madaling salita, choose your obedience to me. Kung kayo man mamimili, sabi ng Panginoon sa mga Israelites, kung mamimili man kayo sa pagpapala at sumpa, piliin niyo yung pagpapala ko. Kung pipili man kayo between me and other gods, piliin niyo ako. Choose life. Amen? So yun ang covenant nila. So if you will obey God, sabi ng Panginoon, if you will obey me, okay, you will be blessed and you will have an abundant life, you will increase, pagpapalain ko kayo, magtatagumpay kayo sa inyong buhay. So as long as the Israelites obeyed God, sa kanilang pagsunod sa Diyos, lalo silang pinagpapala. Totoo po yun. There is blessing in obedience. Amen? So nung time na yon na sila ay naglalakbay na, papasok na sila ng Promised Land, marami na sila nakakalaban, lagi sila nananalo at laging natatalo yung mga kalaban nila dahil kasama nila ang Diyos, dahil sumusunod sila sa Diyos. And after ng victory nila sa Jericho, may isang city pa silang kailangan i-conquer at napakaliit lang nun. Ito yung City of Ai. Okay? Or sa iba, tawag niya dito, City of Ai. Okay? So, makikita natin, isa sa naging problema dito, sabi, they have been unfaithful. Kasi nga po, yung isang tao, may isang mama doon sa kanilang camp, no? Na Israelite din. Si Achan from the tribe of Judah. May isang Israelite na ginawa kung ano yung pinagbabawal ng Diyos. Ano ba nangyari? Nung sila ay napabagsak nila at nagtagumpay sila sa Jericho, siyempre, may tinatawag tayong mga plunder or yung mga gamit doon, yung mga gold, yung mga pera, pwede na nilang kunin yon. Every time na nanalo kasi sa labanan, yung mga sandata, yung mga ginto, yung mga silver, pwede nila iuwi yon. Pero dito, mahigpit na pinagbawal ng Diyos na lahat ng mga gamit, okay, lahat ng meron na kayamanan sa Jericho, bawal ninyong kunin. Kasi, kumbaga, yan yung sinasabi dito na mga nakaban yan. Bawal ninyong akuin yan, bawal nyo itago yan, kasi magagalit ang Diyos. Dahil yan ay sa Diyos. Kumbaga, iaalay mo yan sa Diyos. Okay? So, ide-devote mo yan kay Lord. Hindi mo pwedeng kunin yung kay Lord. Pero ang problema, itong si Achan, medyo makulit. Ginawa niya po, palihim, ay nagtago po siya ng mga gamit. Mamaya, dadaanan natin yung mga passages dito sa chapter 7. So kaya nagalit ang Diyos. So let's read. Again, sabi po dito sa verse 2, Now Joshua sent men from Jericho to Ai, which is near Beth-aven, east of Bethel, and said to them, Go up and spy out the land. So the men went up and spied out Ai. Nag-spy sila. Tignan nyo nga yung AI. Sabi, kakatapos na natin sa Jericho eh. Pero may maliit lang yung AI. Tingnan nyo nga kung malalakas yung mga sundalo dyan. Tingnan mo nga kung kaya natin yan. So nagpadala silang spiya. Sabi ng mga spy nila, sa verse 3, They returned to Joshua and said to him, Do not tell all the people to go up. Only about 2,000 or 3,000 men need to go up to Ai. Do not make all the people toil up there, for they are few. Sabi, konti lang to. Konti lang itong mga tao dito sa AI. Kaya to, kahit mga 2,000 or 3,000 lang.
Wag na lahat. Basic lang to. Sisiw lang to, sabi ng mga spiya. So, syempre, gano'n naman talaga, hindi na kailangan magpagod ng lahat. Kayang-kaya na nilang patumbahin yon dahil yung Jericho nga, napatumba nila eh. So, kumaga piece of cake na lang tong AI. Madaling-madali na lang to nila matatalo. Okay? At sabi dito, about 3,000 men from the people went up there, but they fled from the men of Ai. Verse 5, ano nangyari? The men of Ai struck down about 36 of their men. Nagulat sila. Biglang, ang bilis, parang all of a sudden, nung pasugod na sila, 36 na tao na kagad yung napapatay na sa kanilang mga hukbo. At hinahabol sila, parang sabi, ang lalakas ito, ba't ganun? Konti lang to, pero ba't natatalo tayo? 36 kagad yun namatay sa mga sundalo natin. At alam niyo po, sabi ng Bible, the hearts of the people melted and became as water. Kumbaga, parang nanlambot sila bigla. Nagulat sila kasi, pangako ng Diyos, sasamahan sila ng Diyos sa labanan eh. Ano ba? Meron dito may mga times na parang, nagugulat ka, Lord, pangako mo to ah. Bakit natatalo ko ngayon? Sometimes, ganito tayo, no? So sila, natakot sila, Lord, bakit ganun? Pangako mo, sasamahan mo kami ah. Bakit natatalo yata kami ngayon? Verse 6, yun natin. Sabi ng verse 6, Then Joshua tore his clothes and fell to the earth on his face before the ark of the Lord until the evening. Both he and the elders of Israel, and they put dust on their heads. Sa madaling salita, 36 na tao kaagad na namatay dahil kay Achan. Sabi nga po natin, Achan. At nakakatuwa, no? Alam niyo ibig sabihin ng pangalang Achan? Troublemaker. Di ba? Sino nagpapangalan ng ganun, no? Ang cute naman ng batang to, pangalan natin siya, Troublemaker. Huwag niyo papangalanan ng Achan yung anak ninyo, no? So, yun ang pangalan niya. So, parang prophetic yung niya, no? Yung pangalan niya, Troublemaker. So, laking gulo na nangyari. Dahil sa pagsuway ni Achan, natalo sila sa labanan. At tinago niya yun. Okay? So tawag doon, hidden sins. And later we'll look into detail ano ba yung nangyari. But the question is, in our text today, I want us to learn, how does God view secret sins? Ano nga ba ang tingin ng Diyos sa secret sin? Is there any such thing as secret to God? Pero nga ba tayo maitatago sa Diyos? Now, simple lang. Ito lang po ang mensaheng gusto kong maalala nyo sa umaga nito. God views our secret sins. Remember, our secret sins are open scandals in front of God. Alam niyo po, wala po tayong maitatago sa Diyos. Basahin nga natin malakas, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Our open scandals in front of God. Sa makatuwid, wala pong hindi na ihahayag sa harapan ng Diyos. Nothing is hidden from God. So, ibig sabihin po, kung talagang kilala natin ng Diyos, kung talagang nauunawaan natin na walang makapagtatago sa Diyos, dapat ayusin natin yung buhay natin. Dapat pala mag-iba tayo magdalawang isip man lang tayo kapag gagawa tayo ng kasalanan. We should think twice before disobeying God. Kasi ang greatest deception ng dyablo, wala namang makakaalam, kaya pwede mong gawin. No! Because our secret sins are open scandals in front of God. Sa mata ng tao, kaya mo magtago, pero sa mata ng Diyos, lahat po hayag. First of all, He is everywhere. God is omnipresent. Ibig sabihin, kahit saan ka magpunta, nandun ng Diyos. Second thing, He knows everything. God is omniscient. Alam niya lahat na nangyayari. Walang nakakalampas sa isip ng Diyos. Okay? So ang observation ko, mas better na umamin at mag-confess sa Diyos kaysa magtago sa Diyos. Pero mas the best kung susunod na lang tayo sa Kanya. Amen? So that's why Joshua 7 tells us to deal with our sin properly. Kasi hindi mo naman may tatago sa Diyos yan eh. Okay? So again, makikita natin, again, they became unfaithful to God. They committed a trespass. Yung sinabi ng Diyos na bawal, ginawa nila. Okay?
Technically, it was just Achan. Si Achan lang naman talaga yung gumawa ng problema eh. Pero ang nangyari po, nadamay ang buong bayan ng Israel. Nadamay po ang buong bansa. Pangako ng Diyos sa kanila na lahat ng tatapakan ng kanilang mga paa ay mapapasa kanila. Magtatagumpay sila. Pero bakit sila natalo? Bakit sila bumagsak? Alam niyo po, ganun din tayo mga Kristiyano. Tayo mga Kristiyano, we can never be defeated. Hindi tayo kayang talunin ng dyablo kasi secured na tayo kay Christ eh. We have the power, the authority, and the blood of Jesus Christ sa ating buhay. But you know, nothing can defeat a Christian except his own disobedience. Ang magpapabagsak sa'yo, yung mismong pagsuway mo. Kasi na kay Kristo ka na eh. Makapangyarihan ng Diyos natin eh. No? Kaya nga sabi ko kanina, kagagaling lang nila ng Jericho, natalo nila yung malaki at makapangyarihang city ng Jericho. Kaya nga konti na lang yung pinadala nilang sundalo eh. Kaya nagulat sila, bakit kakapasok lang nila ng AI, 36 men agad ang namatay. Kaya bigla silang nanghina. Sabi, ang liit-liit lang nito, ito pa yung tumalo sa atin. Kumaga na-underestimate nila. Okay? So yung kanilang pagkatalo sa city of AI ay nagpatunay na ang kanilang strength, okay, na hindi nakadepende sa lakas ng kalaban nila, yung kanilang pagkapanalo. Yung pagkapanalo nila nakadepende sa tulong ng Diyos. Ibig sabihin, sa madaling salita, kahit sinong kalaban mo, kahit anong problema dumating sa buhay mo, kung kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. Pero pag hindi ka sinasamahan ni Lord, kahit magaling na magaling ka, kahit napakarami mong nalalaman, without God's help, all would be lost. Mga kapatid, ang tagumpay po galing sa Diyos. Kaya nga ginawa ni Joshua, wala siya ibang ginawa, kundi lumapit sa Diyos. Nagluksa siya. Joshua mourned before the Lord. Sabi niya, Lord, sabi mo, pagtatagumpayin mo kami. Basahin natin Joshua 7 verse 6. Then Joshua tore his clothes and fell to the earth on his face before the ark of the Lord until the evening. Pumunta siya sa Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, ito po, ewan ko, wala tayong picture but I hope nakita nyo na yon somewhere. Search nyo lang sa Google. No? Yung Ark of the Covenant, ito po it symbolizes the presence of God. So lumapit si Joshua doon. And he mourned on his face until evening. Kasama niya yung mga elders of Israel and naglagay sila ng abo. They put dust on their heads. Ito ay sign ng kanilang pagluluksa sa mga namatay na hukbo. Sabi ni Joshua sa verse 7, Alas, O Lord God, why did you ever bring this people over the Jordan only to deliver us into the hand of the Amorites to destroy us? If only we had been willing to dwell beyond the Jordan. O Lord, what can I say since Israel has turned their back before their enemies? For the Canaanites and all the inhabitants of the land will hear of it, and they will surround us and cut off our name from the earth. And what will you do for your great name? Sabi niya, Lord, di ba, pangako mo sa amin, pagtatagumpayin mo kami, ba't ngayon hinayaan mo kami matalo? Ano ngayon ang iisipin nila sa'yo? Lord, ba't ganun? So sabi ni Joshua kay Lord, Lord, ba't ganun? Pangako mo yun eh. Ba't natalo kami? Ito reply ni Lord. Basahin natin yung verse 10. Sabi dito, So the Lord said to Joshua, Rise up! Why is it that you have fallen on your face? Bakit ka lumuluhod? Ba't ka nananalangin as if parang kasalanan ko? Sabi ni Lord, verse 11, Israel has sinned and they have also transgressed my covenant which I commanded them. Ni-reveal ni Lord yung totoong reason ng pagkatalo nila. Ito na sabi ni Lord, And they have even taken some of the things under the ban and have both stolen and deceived. Moreover, they have also put them among their own things. Therefore, the sons of Israel cannot stand before their enemies. They turn their backs before their enemies, for they have become accursed. Everybody say, accursed. Nagkaroon ng sumpa. And sabi ng Panginoon, I will not be with you anymore unless you destroy the things under the ban from your midst. Siguro parang sinasabi ni Lord,
Bakit parang kasalanan ko, Joshua? Teka muna, why are you praying to me as if parang ako yung kailangan ako yung kailangan mag-adjust? Sabi niya, Joshua, it's not you. Ay, mali. Sabi niya, it's not me. It's you. Sabi ni Lord kay Joshua, there is sin in the camp. Merong gumagawa ng kasalanan sa kampo ninyo and they have been accursed. At hanggat hindi nyo sinisira yung lahat ng mga nasumpa na yan dahil sinuway nyo ako, yung mga bagay na tinago nila, hanggat hindi nyo binibitawan yan at sinisira, sinusunog, hindi ko kayo pwedeng samahan. So kung papapansin nyo po, no, si Achan lang yung nagkasala, pero nadama yung buong Israel. Yes, ang sinasabi ng Panginoon, Israel had sinned. Hindi sinabing Achan had sinned. So ibig sabihin, because of one man, because of Achan, 36 men died in battle because of his disobedience. Alam niyo po, isang tao lang, pero ang nag-suffer, 36. At buong bansa nadamay. Alam niyo po, pwedeng mangyari din yan. Alam niyo po ba ang sumpa? Po pwedeng isang tao lang sumusuway sa pamilya, pero buong pamilya nasumpa? Bakit? Kasi tinotolerate yung kasalanan sa pamilya. Amen? Ganon din po sa church. Kaya ano sabi ni Paul? Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 5, verse 6, basahin natin. Pareho din. Ganon din po sa church natin ngayon. When we are dealing with sin, okay, we need to understand. Hindi pwedeng tinotolerate ang kasalanan sa loob ng simbahan. Sabi dito, your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump of dough? Konting pampaalsa lang, aalsa na yung buong harina na yan. We need to deal with sin. Kasi ang tinutukoy dyan, just a small amount of sin that is accepted and tolerated among believers can infect and affect the whole church. Kaya kapag tinolerate ang kasalanan sa loob ng simbahan, hindi dinisiplina, hindi pinagsabihan, hindi nirebuke at ikinorek, pwedeng madamay ang buong congregation. Amen? That's why we need to deal with sin properly. Sa makatuwid, yung pagtanggap sa kasalanan ay mas masahol pa dun sa mismong kasalanan. Yung mali na nga, tinanggap mo pa. Yung itolerate mo, yung kasalanan ginagawa ng tao, ay mas masahol pa dun sa kasalanan ginawa niya. Alam mo na mali. Sa church po, same thing. We cannot accept and tolerate sin. That's why we must be dealing with sin strictly. Pero Pastor, ano ba naging malalang kasalanan nito ni Achan? How did Achan sin? Now, we should understand, ano nga ba itong naging kasalanan niya? So, Achan took things that were devoted to God. Kumbaga nakahandog na yun sa Diyos, bawal nilang galawin yun. Dalawang klase ng paghahandog sa Diyos, bawal nilang kunin or pwede nilang kunin, ilagay nila sa tabernacle. Pero ang utos ngayon ng Panginoon, yung mga bagay na, yung mga kayamanan sa Jericho, bawal nilang kunin. Yung magagandang damit, yung mga ginto, yung mga pilak, and everything, yung mga sandata, bawal nilang kunin yon. Kailangan iwan lang nila yon at yun ay magiging handog na sa Diyos. Okay? Or sometimes, inuutos ng Panginoon, kailangan sunugin nyo na yan lahat. So one man stole from God. Merong isang tao na nagnakaw sa Diyos. Kasi alay na yun sa Diyos eh. Tama ba? Handog na yun sa Diyos eh. So ang ginawa niya, nung kinuha niya, ninakaw niya sa Diyos. Okay? And in the same way, tandaan po natin, kapag meron tayong kinukuha na pag-aari ng Diyos, ninanakawan natin ng Diyos. We are stealing from God when we do not give Him what He directs us to give.
Makikita natin yan sa Leviticus chapter 22 verse 14. Actually, kung meron kang gustong kunin na pag-aari ng Diyos, kailangan magbayad ka ng 20% na penalty. At yun din yung the same amount na kinakailangan gawin. Halimbawa, nagnakaw ka, sa Leviticus 6 verse 4 to 5, kung nagnakaw ka, kailangan ibalik mo to na may 20% na dagdag. Tawag doon restitution. Amen? So we need to understand, we should not take something that belongs to God. Sa New Testament, tayo po ay inutusan ng Panginoon in 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to 2 na dapat ang giving, it must be regular and proportional. Ibig sabihin, kung tayo magbibigay sa Panginoon, yes, maraming mag-argue, Pastor, di ba wala na tayo sa law, hindi na tayo under ng law. Yung tithes, di ba sa Old Testament lang yon? Wala naman ang dapat tithes sa New Testament. Yes, that's true. Pero bakit ba may tithes? Simple lang. Ganda na explanation ni Pastor Jeff sa tithes. Yung tithes kasi property ni Lord yun eh. No? Yung 10% ng income natin, sa Diyos po yun. Pag-aari ng Diyos yun. And so, every time na hindi natin binibigay yung tithes, pinagnanakawan natin ng Diyos. At ang sabi sa Old Testament, yung mga Israelites, they were cursed because they were not giving their tithes to the Lord. Yung 10% ng kanilang inani o yung income nila. Pero pagdating sa New Testament, some people argue na, Pastor, nasa New Covenant na tayo, wala na tayo sa Old Covenant, wala na tayo sa law. Yes, that's true. Pero ito lang pinakamagandang application ng tithes. Hindi natin ginagawang batas ang tithes. Actually, sa New Testament, ang command sa atin is to give willingly. Tama po ba? Not under compulsion, hindi na pipilitan. So we exercise and we practice tithes as a principle, not a law. Hindi siya batas. Pero we practice the principle of tithes, of giving the 10% of our income to God. Why? Unang-una, because whenever we give to God, pinapaalala ng ating pagbibigay sa Diyos na lahat na meron tayo galing sa Kanya. Amen? It is a reminder for us that everything comes from God, that He is the source of everything. No? Pastor, ayoko mag-tithe kasi hindi naman na yan sinasabi sa New Testament. Okay. Pero alam nyo ba sa New Testament, dapat, kung hindi ka na magta-tithes, ang ibigay mo more than tithes. Ayaw mo mag-tithes? Okay. Pero dapat, more than tithes. More than 10% ang binibigay mo. Kung hindi mo ina-apply at pinapractice ang tithes, pero less than 10% ang binibigay mo sa church, then you're having a problem with your wealth, with your finances. Baka naman love of money na yan. Baka naman nagiging excuse na lang natin yung debate about the principle of tithes in application nito para hindi makapag-tithes. Pero kung talagang tayo ay willing mag-support sa church at ayaw natin i-practice ang tithes, dapat more than tithes ang ibigay natin. At sabi pa dito, it must be regular. Regular giving to the Lord. Sabi ng 1 Corinthians 16, verse 1 and 2, now concerning the collection for the saints, sabi ni Paul, as I directed to the churches of Galatia, so do you also. On the first day of every week, meron silang schedule si Paul. On the first day of every week, each one of you is to put aside and save as he may prosper, so that no collections be made when I come. Kumbaga, i-set aside nyo na, i-ready nyo na yung inyong mga collections at ating finances para sa church. We should be generous. We should be cheerful givers. And when we don't give as God directs us, we must recognize it as sin. Kasi command ni Lord yan sa atin eh. So si Achan, meron siyang kinuha na hindi pwedeng kunin. Meron siyang tinago na hindi pwedeng itago. And sometimes, Christians also do the same thing. Meron tayong mga tinatago na hindi naman dapat itago. Meron tayong mga ginagawa na hindi naman dapat gawin.
we commit trespass. Kumbaga, sobra ka dun sa limit. Sobra ka dun sa boundary. Okay? Yun ang naging kasalanan ni Achan. He stole from God. Yung dapat na devoted kay God na mga bagay, mga kayamanan, hindi nila dapat itago. Yung ginawa niya po, tinago niya po sa nilibing niya po, naghukay siya sa ilalim ng kanilang tent at doon niya tinago lahat ng mga nakuha niyang kayamanan. Posible, alam din to ng kanyang pamilya. At possible, tinolerate ito ng kanyang family. So ano utos ng Panginoon? Let's read Joshua 7 verse 13. Sabi ng Panginoon, rise up, sabi ni Lord kay Joshua. Consecrate the people and say, consecrate for yourselves for tomorrow. For thus the Lord, the God of Israel, has said, there are things under the ban in your midst, O Israel. You cannot stand before your enemies until you have removed the things under the ban from your midst. Hindi kayo mananalo hanggat hindi niyo sinusurrender yung inyong ginagawang kasalanan na patago. Same thing with us today. We can never win and be victorious if we have secret sins in our lives. Kung may tinatago tayo sa Diyos, hindi tayo magtatagumpay. Hindi ka magiging masaya. Pwedeng secret sa church, pero kay Lord walang secret. Pwedeng secret kay pastor. Uy, kung sabihin kay pastor, uy, kamaingay kay leader. Uy, baka malaman, sister, baka malaman niya, huwag kang maingay, Pwede natin i-secret, pero kay Lord, never tayo makapagtatago. Amen? So, ang sabi ni Lord, itong gagawin ninyo. In the morning, verse 14, you shall come near by your tribes. Tawagin mo lahat ng tribe. Tawagin mo lahat ng pamilya, lahat ng sambahayan, at lahat ng mga head ng family. Man by man. Papilahin mo lahat. Lahat ng mga padre di pamilya. Hinahanap, no? Nagkaroon ng matinding investigasyon. At sabi dito, it shall be that the one who is taken with the things under the ban shall be burned with fire. Kung sino man yon na nagnakaw, ay dapat sunugin. At lahat ng kinuha niya dapat ding sunugin. Because he has transgressed the covenant of the Lord and because he has committed a disgraceful thing in Israel. Pinapasunog ni Lord. Sabi ni Lord, magkaroon tayong bonfire bukas. So, Lord, saan kukuha ang panggatong? Yung gumawa ng kasalanan, yun igatong mo dun. Buti na lang, mabait si Lord, no? Pero, kasi, bakit ganyang ka-harsh? Ba't ganyan ang covenant ni Lord sa kanila? Iba po kasi sa covenant natin yan ngayon. Ito ay covenant of the law. Tayo ay under the covenant of grace. Pero mamaya, I will explain more of the new covenant. So, ang utos ng Panginoon, burn with fire that person. No? So, maintindihan natin ngayon, they could not stand before their enemies. They could not fight their enemies without the power of God, without the presence of God. Unless they walk in obedience to God, unless na sila sumusunod sa Diyos, tsaka lang sila magtatagumpay. Kasi yun yung tipanan, yun yung agreement or covenant ni Lord sa bansang Israel. Hanggat sumusunod kayo, magtatagumpay kayo. Hanggat nagtitiwala kayo sa akin, magtatagumpay kayo. Okay? Yun ang promise ni Lord, na mayroong blessing sa obedience. At ang promise din niya, sabi ni Lord, merong curse sa disobedience. So again, we are not under that kind of covenant. Hindi ganun ang covenant ni Lord sa atin. Sa Israel, meron silang ganung covenant. Na if you choose to obey, you will live. If you choose to disobey, you will receive curses and you will die. Yun ang covenant ni Lord. Tayo po, ang posisyon natin, kasi sila, yung kanilang posisyon, nakadepende sa kanilang action. Kumbaga, kung ano yung ginagawa nilang bagay, kung ano yung nagiging action nila, nag-iiba yung posisyon nila. Pwedeng nagiging kalaban sila ng Diyos o nagiging kakampi sila ng Diyos. Yun yung covenant ng law. Okay? But right now, because of Jesus Christ,
Because Jesus Christ died on the cross for us, yung ating posisyon sa Diyos, lahat ng mga taong tumanggap kay Kristo, every time na tayo ay lumalapit sa Diyos, every time na tayo nagkakasala, hindi nagbabago yung posisyon natin sa Diyos. Secured po tayo. Lahat ng mga totoong nakipag-isa kay Kristo ay ligtas. Lahat ng mga totoong na born again, secured na ang kanilang kaligtasan. Pastor, paano pag nagkasala? No, lagi naman natin natatakil yan. Yes, ang totoong born again, pag nagkakasala, nagre-repent, bumabalik sa Panginoon. Yun lang. Pero ibig sabihin ba nun, walang consequence ang kasalanan kasi secured na ang salvation? Hindi po. Every time we sin, hindi naapekto ang katayuan mo sa Diyos. Save ka pa rin. Pero alam nyo ano apektado? Yung fellowship nyo kay Lord. Oo, andun yung kaligtasan ng Diyos, pero hindi mo mararanasan yung pagsama at intimate presence ni Lord dahil may kasalanan. Kaya nga yung Holy Spirit, lagi tayo kinukonvict na mag-repent. Yung pride, yung ating yabang. Okay? If we want God's power and God's presence in our battles, kailangan matuto tayo to walk in fellowship with Jesus. At yung fellowship natin, apektado. Yun ang naapektuhan. Okay? Yung fellowship natin sa Diyos, naapektuhan ng kasalanan at rebelyon. Yung ating posisyon sa Diyos ay secured na kay Jesus. But our fellowship with Him is hindered by our secret sins. Sabi ng 1 John chapter 1 verse 6, napakahalaga ng presence ng Panginoon. Basahin natin. 1 John 1 verse 6. If we say that we have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not practice the truth. So if you really are born again, if you really are in the presence of God at talagang naligtas ka na sa kasalanan mo at tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo at na-born again ka, hindi lang, lagi ko naman ito nire-remind, hindi lahat na nag-church sa church ng Jomsi born again. Hindi lahat ng nakaupo ngayon dito born again. Hindi lahat ng nasa mga upuan ng mga churches ngayong linggo born again. Ang tanging batayan po, hindi yung pagpasok mo ng church. Ang batayan po ito, sabi, if we say that we have fellowship with Him, we should not walk in darkness anymore. Kung talaga po naligtas tayo at nakilala natin Panginoong Hesus, dapat di na tayo bumabalik sa kasalanan. Pastor, ibig sabihin ba nun, hindi ka na magkakasala? Magkakasala ka pa rin, pero dapat merong conviction kang nararamdaman. Merong pangungusap ang Diyos. Bago mo pa nga lang gawin yung kasalanan eh. Alam mo nang mali yun eh. Nire-reveal na ng Holy Spirit sa'yo. Huwag mong gawin yan. So ang Christian magkakasala pa rin. Pero dapat makikita na nakikipaglaban siya sa kasalanan. Pinaglalabanan niya yung mga addiction niya. Pinaglalabanan niya yung kanyang mga struggles sa kasalanan, yung temptation, yung tukso, yung lust, yung immorality, yung fornication. Dapat hindi siya natutuwa na ginagawa niya. Yun ang totoong Kristiyano. Amen? At kung talagang totoong Christian ka, hindi naman din ibig sabihin, every time nagkakasala ka, okay lang. No. Hindi okay kay Lord ang kasalanan. And remember this, we can never escape the consequences of our sin. Yes, patatawarin ka ni Lord. God will forgive you. Patatawarin ka ni Lord. God is gracious. God is merciful. Pero hindi ibig sabihin, malaya na tayo sa consequence. Meron mga consequences yung ating mga nagagawang pagkakamali. One of the greatest consequences is that we lose fellowship with Jesus. We lose fellowship with the Holy Spirit. Kaya posible tumutugtog ka eh. Pero wala na yung presence ni Lord sa'yo. Wala na yung fellowship. Posible po na tayo'y ginagamit ng Panginoon. Ito, na-share ko rin sa D-group ko. Hindi ibig sabihin ginagamit ka pa ni Lord, ibig sabihin okay puso mo. Kasi dumarating yung time, si Lord, out of His mercy, out of His grace, kahit alam niyang may problema sa puso mo, ginagamit ka pa rin niya eh. Grace na lang yun eh. Kaya hindi pwede maging batayan, okay lang, nakakapag-church pa rin naman ako, kaya okay pa yung heart ko kay Lord. Hindi, i-examine mo. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, search me, O God.
Examine my heart. May ganun ba tayong prayer? So if we really love God, if we really are a new creation in Christ, then we must no longer walk in the darkness. Okay? Alam niyo po, every time dinidil ni Lord yung kasalanan sa buhay natin, tendency, we resist His work. Ang tendency, Lord, ba't ganito? Ayoko nire-rebuke ako eh. Ayoko pinagsasabi. Di ba? Yun naman tendency natin. Ayaw natin pinagsasabihan tayo. Ayaw natin kinokorek tayo. Because we want our own way. We don't want to listen to God, to the man of God, na nagpapaalala sa atin. We don't want to listen to our parents. We don't want to listen to those people na nagbibigay sa atin ng godly advice. We don't want to listen to them. Mas gusto natin pakinggan yung gusto natin gawin kahit alam natin na susuway natin ng Diyos. Kung ganun ang ginagawa rin, what does God do? What does God do? God allows, in His mercy, pinapayagan niya matalo ka. Bakit kaya, Lord, pinapayagan mo kami matalo? Is that your question? Alam mo po, minsan ganito. Pinapayagan Lord matalo ka kasi delikado na isipin mong nananalo ka kahit wala na ang Diyos. Ulitin ko po, yan ang pinakadelikadong bagay sa mundo. Yung isipin mong nananalo ka pa rin kahit wala si Lord. Friends, you can never win without God. Mas okay pa nga na matalo ka at malaman mong may kasalanan ka sa Diyos kesa naman isipin mong panalo ka kahit may secret sin ka. Mas okay na matalo. Kaya mercy ni Lord yun. Kung minsan bumabagsak ka at nararamdaman mong binabagsakan ng Diyos para magbago ang puso natin sa Panginoon. Para magsisi tayo. So God's mercy will sometimes allow us to be defeated so we would realize that we can never win without Him. Let's look at verse 16 to 18. So ano po nangyari? Si Achan, he was now publicly judged. Okay? So Joshua arose early in the morning and brought Israel nearby tribes, and the tribe of Judah was taken. Kinuha na yung tribe of Judah. He brought the family of Judah near, and he took the family of Zerahites, and he brought the family of the Zerahites near man by man. And Zabdi was taken. Verse 18. He brought his household near man by man, and Achan, son of Carmi, son of Zabdi, son of Zerah, from the tribe of Judah, was taken. Nahuli nila, pinakuha na ngayon itong si Achan. Okay, the troublemaker. Okay, verse 19. Then Joshua said to Achan, my son, I implore you, give glory to the Lord, the God of Israel, and give praise to Him, and tell me now what you have done. Do not hide it from me. You see, darating yung time, yung mga akala natin kaya natin itago sa Diyos, i-expose si Lord yan. Darating yung time na yun. At si Lord, binibigyan tayo ng tsansa or opportunity na i-confess ito sa Kanya or to our pastor or to a brother. Ito lang ang lagi kong observation. Pag hindi mo in-expose yan kay Lord, ikaw ang i-expose ni Lord. Mas gusto kong i-expose kay Lord yung kasalanan ko kaysa one day ipahiya niya ako o ma-expose ako publicly as God's mercy. Sabi ni Joshua kay Achan, do not hide it from me. Verse 20. So Achan answered Joshua and said, truly, I have sinned against the Lord, the God of Israel, and this is what I did. Ayan, kinuwento niya. Nag-confess na siya. Kumbaga parang, Achan, pumasok ka sa confession room. Mag-usap tayo. Okay. Achan, anong ginawa mo sa mga bagay na yon? Big brother. Ganun siya. Nag-confess na siya. Ito na, sabi niya. So Achan answered Joshua and said, when I saw among the spoil a beautiful mantle from Shinar, and 200 shekels of silver, and a bar of gold, 50 shekels in weight. Grabe, no? 50 shekels. Alam niyo ba kung gaano karami yun? Hindi ko rin alam. Pero marami yun. Grabe, 50 shekels yan, oh.
Grabe. Sabi niya, ginawa niya, gold, silver, tapos may mantle. Sabi, wow, ganda nito. Nag-shopping pala siya. Hindi alam ng mga, wow, ganda nito, gold, silver. Tinago niya pala yun. Sabi niya, I coveted them. Ibig sabihin, sabi niya, pinagnasahan ko yung mga bagay na yun. Sabi niya, I lusted after those things. Parang, alam ko, bawal, pero minsan na ako makatikim nito eh. Bawal to, pero sige. Diba? Yung mga bawal, masarap daw yan eh, di ba? Bawal to eh, pero sige, di ba? Nagkakaroon ng covetousness. And sabi niya, and behold, they are concealed in the earth. Sabi niya, nilibing ko sa ilalim ng tent ko with the silver underneath it. Sabi niya, doon ko nilibing. Sabi niya, sorry Lord. Sabi niya, sorry Joshua. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Sabi niya, ang ganda kasi. Verse 22. So Joshua sent messengers. Alam naman natin ano yung pinapagawa ni Lord kay Joshua, di ba? So Joshua sent messengers. So kinonfirm nila. Sige, tingnan nyo nga doon. They ran to the tent and behold, it was concealed in his tent with the silver underneath it. Verse 23. They took them from the inside the tent and brought them to Joshua and to all the sons of Israel, and they poured them out before the Lord. Ito po. Sa harap ng maraming tao, perhaps nandun din yung pamilya ni Achan, no? Alam natin na pinatawag lahat ng pamilya. So na-expose. Tanong, tingin nyo alam nung asawa ni Achan yon? Mga anak ni Achan? Yes! Sa tent eh. Ano yan? Ano yung tinatago mo? Hindi, wala to. Hindi, alam niya. Sabi, hindi, kinuha ko to. Ano kasi, kanda eh. Kamay ngayon, sabihin kay Joshua, baka malaman ni Lord, itago natin kay Lord. Wow, that's the greatest deception. Yung sabi mong, hindi naman alam ni Lord eh. No! Nothing is hidden from God. Si Lord nga nagsabi kay Joshua eh. Minsan ginagawa din Lord yan eh. Minsan si Lord nagsasabi sa pastor, kailangan ng counseling ni brother ganyan. May struggle yan. Minsan may discernment. Alam niyo po si Bishop, lakas ng discernment nun. Kaya minsan yung mga youth, ayaw na lumapit kay Bishop, baka ma-discern sila eh. Kamusta? Parang may iba ako na di-discern sa'yo. Gaganon yung mga youth, ha? Kaya pag, si Bishop nandyan. Biglang behave. Ewan ko, iba yumuyo ko eh. No? Ewan ko, malakas ang discernment ng mga leaders natin. Alam niyan ng mga Pastor Carl, alam ni Ate Sian, alam ng mga matatagal na dito sa church. Gift kasi yon, may gift of discernment. Sometimes, nire-reveal ni Lord yun sa mga leaders natin. No, bakit? Para naman tayo mag-guide, mabigyan tayo ng tamang direksyon, makorek tayo. Amen? So, napakabait pa rin ng Diyos. And dito, ito na nga nangyari. They poured them out before the Lord, in-expose na si Achan. Totoo nga, yung kanyang confession. Verse 24, Then Joshua and all Israel with him took Achan, the son of Zerah, the silver, the mantle, the bar of gold, his sons, his daughters, his oxen, his donkeys, his sheep, his tent, and all that belonged to him, and they brought them up to the valley of Achor. Dinala sila ngayon sa Achor. Verse 25. Joshua said, Why have you troubled us? The Lord will trouble you this day. And all Israel stoned them with stones, and they burned them with fire after they had stoned them with stones. I don't know kung kasama dyan yung pamilya na binato at sinunog. Or, kasi ang utos ng Panginoon kay Joshua, si Achan lang, but I don't know kung sinama yung kanyang pamilya o pinatayo lang yung pamilya niya doon at pinakita kung paano siya sunugin at batuhin hanggang sa mamatay. So nevertheless, the point is, he was exposed. He was executed possibly in front of his family, together with all the things na kanyang ninakaw, sinunog lahat ng mga accursed things na kanyang kinuha. So that's what happened. Verse 26. They raised over him a great heap of stones that stands to this day. And the Lord turned from the fierceness of his anger. Therefore, the name of that place has been called the Valley of Achor to this day. Nawala na po yung galit ng Diyos at muli naging kakampi nila ang Diyos. So what can we learn from this story?
Ano ba sinasabi ng Panginoon? Ano pinakamensahe ni Lord? Napakasimple lang. Kita niyo po, nung naalis yung kasalanan, nagsimula po ulit ang kanilang tagumpay. Can I say this? You are one repentance away from your victory. Kapatid, repent lang. Magtatagumpay ka. I-surrender mo lang kay Lord lahat. Pagtatagumpayin ka ng Diyos. Kasi hindi tayo pwedeng samahan ng Diyos kung hindi naman natin siya pinipilit, mas pinipili natin yung tinatago nating kasalanan. So Israel was again in a position to walk in the power of God. Kasi once again, they now have the guidance, the presence, and the power of God. Na kinailangan pong may mamatay bago makamtan yung tagumpay. Kinailangan nilang patayin si Achan because he was already accursed. And same thing with us today. Pero maganda po, wala na pong kailangan mamatay ngayon kung may nagkasalaman. Kasi kung may nagkasala ngayon at kailangan patayin, wala matitira ngayon dito. Ubus po tayo. But the good news is, meron nang namatay para sa atin. At yun ay si Jesus Christ. He died for your sins. He died for the forgiveness of your sins. And His blood washed our sins and made us clean. At kung tayo nakipag-isa kay Kristo, dapat yung mga kasalanan natin, ipako na rin natin sa krus kung saan ipinako ang Panginoong Hesus. Crucify our flesh. Sabi po ng Galatians 5 verse 24, basahin natin. This is our last verse. Galatians chapter 5 verse 24, now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Ibig sabihin, lahat ng mga sinful desires, lahat ng kasalanan natin, pwedeng alisin ng Diyos yan sa buhay natin. Kailangan lang isurrender mo kay Kristo. Kailangan lang isuko mo lahat sa Diyos. And take note, this is not a one-time thing. Ito po ay ginagawa araw-araw. Every day, you crucify your flesh. Every day, allow your flesh to die. Kailangan mamatay po yung laman natin. At hayaan natin ang buhay ni Kristo ang dumaloy sa buhay natin. Hindi po yung laman ang dapat nagpapatakbo ng buhay natin. Crucify your flesh. I-crucify mo, patayin mo, ipako mo yung laman mo, yung lahat ng pagnanasa mo, yung lahat ng greed mo, yung lahat ng pride na meron ka, lahat ng desires mo. Ipako mo sa krus. And that is a daily decision to deny yourself, take up your cross. So simple reminder for everyone. Kill sin in your life before it kills you. Meron ka ba mga secret sins sa buhay mo ngayon? Are you living a double life? Pagkasama mo mga Christian ka. Pagkasama mo mga unbeliever ka. Are you a lukewarm Christian? Meron ka ba mga tinatagong kasalanan sa Diyos na hanggang ngayon nagpapabigat ng puso mo at nakaka-apekto sa relationship mo kay Lord? Kapatid, hindi ko alam yan, pero one thing is for sure, we can never hide from God. We can never win without God. And we can never escape the consequences of sin. Ayaw ng Diyos na tayo ay mag-perish. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. God wants you to have an everlasting life. At ayaw ng Diyos manatili ka dyan sa secret sin mo na yan. And today, I want to tell you, you can gain and you can receive freedom from Christ today. If you just make a decision na isuko yung kasalanan na itinatago mo na. Marahil hindi alam ng pastor mo yan, marahil hindi alam ni bishop, o hindi alam ng mga leaders mo yan, o ikaw lang nakakaalam at si Lord, right now, you can tell God and just pray to God, Lord, sabi mo, sinusurrender ko na po ito. Sinusuko ko na po itong kasalanan na ito. Lord, nakakahiya po. Pero Lord, gusto ko na po lumaya. Pagod na po ako sa ganitong klaseng buhay. I surrender everything to you.